Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan. Na kung saan dito po natin mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin ito umpisahan, babatiin ko lang po muna ang ating mga kaibigan. Big shout out sa ating Team Kapuso na nandyan po ang ating Ma'am Jane, Ma'am Christy Alforte, kapatid Miss Thor TV, kapatid Rimary, kapatid Irene, Arnel Plaza, Ma'am Nelia, at syempre sa lahat-lahat ng Team Kapuso. At wag din po natin kalimutan ang aking kasama rito sa bahay, isang vlogger din. Ang kanyang channel, Pinoy Firearms Instructor. At big shout out sa aking kaibigan na nasa Batangas, Sir Erwin Panganiban. At syempre sa aking club, Kuwait Maharlika Eagles Club. At Kuwait Maharlika Lady Eagles Club. At sa lahat ng mga kaagila sa buong mundo, shout out po sa inyong lahat. At shout out kay kapatid na ROC Out of the Box. At ngayon, mayroon naman po tayong babasahing sulat mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo lamang ako sa pangalang Roger. Kuya, nais ko pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Isa rin po ako sa mga masugid mong taga-subaybay dito sa iyong palatuntunan. Kuya, 24 anyos ako noon nang magpakasal kami ni Norma. Nag-umpisa kami ni Norma ng mahirap. Pero dahil sa kasipagan naming dalawa, nagkaroon kami ng konting negosyo. Nagtulungan kaming dalawa habang wala pa kaming anak. Hanggat sa napalago namin ito. Sa katunayan, Kuya, nakabili kami ng mga lupa. At hanggat sa nagkaanak kami ni Norma, nagkaroon kami ng mga malulusog na 4 na anak. At masaya ang aming pamilya. Madalas kaming nagbabanding, lalo na kung walang mga pasok ang mga bata sa school. Kaya tuloy-tuloy lang ang aming suportahan sa bawat isa ni Norma. Hanggat sa lumaki ng lumaki ang aming negosyo. Pero lumipas ang mga taon, Kuya. Ang masaya naming pagsasama
napalitan ng kabiguan. Napalitan ng kalungkutan. Nabigla kaming lahat. At hindi namin matanggap, Kuya, na nawala si Norma. Binawian siya ng buhay ng biglaan. Kaya napakalungkot namin ng aming mga anak. Parang nawala ang lahat ng mga pangarap namin. Halos hindi ko matanggap na nawala si Norma. Mabuti na lamang nandiyan ang aking mga magulang at mga kapatid na nakasuporta sa amin. Ang ginawa ko na lang, inisip ko ang kinabukasan ng aming 4 na anak ni Norma. Lumipas ang mga taon. Nagtapos na ang 3 kong anak at ang bunso na lamang ang nag-aaral. Mayroon na rin silang kanya-kanyang mga hanap buhay, Kuya. At sa katunayan, nagkaroon na rin sila ng kanya-kanyang pamilya. Maliban na lang sa bunso na nag-aaral. At dahil doon, Kuya, may isang babae na nagpatibok sa aking puso. Tawagin na lang natin sa pangalang Karen. "46 years old na ako noon. At si Karen naman, 36 years old na. Matanda ako ng 10 taon sa kanya. Ang aking mga anak ay malayo sa akin. Nasa city sila. At ang aking bunsong anak, doon din nag-aral. At lihim ko itong hindi pinaalam sa kanila, Kuya, na nagkaroon kami ng relasyon ni Karen. Napamahal ako kay Karen, Kuya. At ganun din si Karen sa akin. Isang araw, binisita ko ang aking mga anak. At kinumusta nila ako at sabi ko, meron akong nagustuhan na babae.
Ang panganay kong anak nagsabi sa akin na kung maaari, wag na lang daw ako mag-asawa. Mag-focus na lang ako sa aking negosyo. Pero nakiusap ako sa kanila na gusto ko ring masayang buhay. Malungkot akong mag-isa, lalong-lalo na wala sila sa tabi ko. Nakatingin lang sila sa akin, kuya. At yun nga. Sinunod ko ang desisyon ng aking damdamin, kuya. Nagsama kami ni Karen sa aming bahay. At doon nalaman ng aking mga anak, nagsama na kami ni Karen sa bahay. Sa katunayan, kuya, nagkaroon kami ng isang anak. At lumipas ang isang taon, nadagdagan ulit ang aming anak ni Karen. At simula noong nagkaroon ako ng anak kay Karen, hindi na bumiskita ang aking mga anak sa akin. At alam ko na nagtampo sila. Maging ang aking bunso. Nagkasama lang kami nung graduation niya. Pero hindi na rin siya umuwi ng bahay. Sa financial naman, kuya, silang lahat ay binibigyan ko. At sa katunayan, kahit na kami na nagsama ni Karen, nakabili pa rin ako ng mga lupa, kuya. Pero dumating naman ang araw, kuya, na nawala rin si Karen. Aksidente siya. Nabangga si Karen ng isang sasakyan. At yun ang kanyang kinamatay. Kung nalungkot ako nung una, mas lalo akong nalungkot nang nawala si Karen, Kuya Kalbo. Dahil ang aming dalawang anak ay 18 years old pa ang panganay. At 9 years old naman ang pangalawa. Kaya mas lalo akong nalungkot noong mga time na yun. Dahil kahit sabihin na may konting pera naman ako, iba pa rin kung nandyan si Karen na mag-alaga sa aming mga anak.
Dumating ang araw, kuya, na pinuntahan ko naman ang aking mga anak sa una. Nung pagdating ko sa kanilang bahay, halos ayaw kong kausapin ng aking anak na panganay. Nagtampo daw siya. Pati ang pangalawa hanggang sa bunso. Nagtampo daw sila sa akin. Dahil nag-asawa ako na hindi ko man lang sila kinausap. Kaya yun ang kinatampo nila sa akin. Kaya daw hindi sila umuwi ng bahay. Mula nung nabalitaan nila, nagsama na kami ni Karen. Mas nadagdagan ang aking kalungkutan, kuya. Aaminin ko ang aking pagkakamali. At dahil doon, nanghingi ako ng tawad sa kanila. Dahil sa nagawa ko, na nag-asawa ako ulit, na hindi ko man lang sila kinonsulta. Nag-iyakan kami, kuya, ng aking mga anak sa una. Mabuti na lamang napatawad nila ako. Kaya doon din, kinausap ko ang attorney ko. Dahil ako'y may edad na. Ang lahat ng mga ari-arian ko, kuya, ay binigyan ko silang lahat. Kailangan kong gawin habang buhay pa ako, kaysa mag-away-away sila pagdating ng panahon. Hindi naman kalakihan, pero ang sabi ng attorney, kailangan paghatian nilang lahat ang anuman ang meron ako. Kaya pinaasikaso ko sa kanila. At sinabi ko sa kanila na kailangan naming pag-usapan ang mga nabili ko at napundar namin na lupa. Pinausap ko sila. Nabibigyan ko silang lahat para walang maging problema pagdating ng araw. At dahil doon, naging maayos sila sa akin, kuya. Napakasaya ko noon na lahat ng aking mga anak
nagkasundo sila. Maging ang aking 2 anak kay Karen ay tinanggap ng aking mga unang anak, Kuya Kalbo. Kaya gano'n na lang ang saya ko. At doon, nakapagsabi ako sa sarili ko, mawala man ako sa mundo, ay naayos ko lahat. At nabigyan ko silang lahat ng pantay-pantay. At hinabilin ko na rin sa aking panganay na anak ang kanilang kapatid na mga bata pa, na huwag nilang pabayaan kung sakali mang mawala ko sa mundong ito. At nangako naman sila sa akin, habang nandyan ang aking mga anak kay Karen, at narinig nila ang pangakong sinabi ng aking panganay na anak. Kuya, ngayon naging masaya kaming lahat. At madalas na silang bumibisita sa akin. Minsan, twice a month, once a month, silang bumibisita sa akin. Kinukumusta nila ako. At masaya kami kasama ng aking mga apo. Kuya Kalbo, naway nagustuhan po ninyo ang aking na-share na kwento ng buhay. Maraming salamat sa iyong palatuntunan. Muli hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang. Roger. Sir Roger, maraming salamat po sa iyong napakagandang kwento na na-share dito sa ating palatuntunan. Kwento na mapulutan natin ang aral, lalong-lalo na sa ating mga anak. Maraming salamat at na-realize po ninyo ang iyong pagkakamali. Nagtampo ang iyong mga anak dahil sa hindi mo sila na-inform na mag-asawa kayo ulit. Pero hindi man kayo nagkaintindihan sa una, sa huli, nandun pa rin ang pagpapatawad. Napakasarap na namnamin
lalong-lalo na nang mapatawad ka ng iyong mga anak. At inaamin po ninyo na nagkamali po kayo. At dahil doon, naintindihan ka rin ng iyong mga anak. At tama po ang iyong ginawa. Hinati-hati mo ang iyong ari-arian para sa kanilang lahat. Na pagdating ng araw ay hindi nila pag-aawayang magkakapatid. Kaya maraming salamat po sa tiwala po ninyo at nagbigay po kayo ng kwento ng buhay dito sa ating palatuntunan. Mga kaibigan, ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Sir Roger? Mag-comment. At syempre, i-share na yan. Malay po natin, isa sa mga kaibigan po ninyo ang magpadala naman ng kanilang kwento ng buhay dito sa ating palatuntunan. At maraming salamat sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel dito sa YouTube, June sa Hyper. At sa hindi pa naka-follow sa aking FB page, naway follow po ninyo ako at isubscribe po ninyo ako. Muli, maraming salamat po. Sa mga gusto magpadala ng kwento ng buhay, maaari po ninyong ipadala sa aking messenger, June Sahay Calvo. Muli hanggang dito na lang. Ito nga po pala si June Sahay Birds sa YouTube channel at June Sahay Calvo sa FB. Ang nagsasabing, God bless us all.